Pang malakasang upset ang ibinigay ng Golden State Warriors para sa Denver Nuggets. Walang Stephen Curry, walang Draymond Green, walang Butler, walang Porzingis, pero panalo sila mga idol sa score na 117-128. Naging susi sa panalong ito itong si Brandon Podziemski na sa fourth quarter ay uminit mga idol at nakascore ng nasa 15 points sa fourth quarter. Sa unang tatlong quarter, itong si Podziemski nag-i-struggle, 3 points lamang siya. Pero sa fourth quarter, doon na siya sumabog. Maliban sa kanyang sumatotal na 18 points ay meron din siyang 15 rebounds mga idol. Grabe, masipag na kumuha ng rebound itong si Brandon Podziemski. Hindi niya alintana na mayroong Nikola Jokic ang kanilang kalaban. Nagambag naman si Moses Moody ng 23 points, Horford 22, Melton 20 points. Sa kabila, kahit natalo, itong si Jokic ay mayroong triple-double as usual. 35 points, 20 rebounds, 12 assists, Murray 21 points, 2 rebounds, Brown 18 points mga idol. Ginamit lang naman ng Golden State Warriors ang kanilang balancing scoring para kanilang matalo itong powerhouse na team na Denver Nuggets. Kaya sa mga pumili dyan sa Warriors sa labang ito, tibang-tiba kayo. Base lamang po sa kanilang stats, kitang-kita na itong Golden State Warriors ang nagdomina sa labang ito. Base lamang po sa kontribusyon ng mga players nitong Denver Nuggets ay kinulang sila ng ambag galing sa kanilang bangko, kaya sila ay nahirapan despite na present sina Nikola Jokic at Jamal Murray na kumamada ng malaking numero. Kinulang sila sa backup mga idol. Umani naman ng mga samot-saring reaksyon ang naging pahayag nitong si Kawhi patungkol sa pagiging competitive ng kanyang kupunan sa season na ito. Itong si Kawhi ay kilala sa pagiging totoo sa kanyang mga sinasabi. Hindi ito nagsisinungaling, seryosong taong ito. At sa isa sa kanilang laban kung saan sila natalo, kaagad na sinabi mismo ni Kawhi na parang it's over na sa kanilang kupunan para makasabay sa mga contender sa season na ito. Imagine ang star player mo ang nagsabi niyan na wala na, tapos na kayo. Talagang kakaiba itong si Kawhi mga idol, at ito ay umani ng samot-saring reaksyon. Marami ang pumupuri sa kanyang pagiging totoo, pero marami naman ang kilay na tumaas na para bang dinadown niya ang kanyang sariling team. Ngayon naman ay pinag-iisipan na nga rin po ng executive ng Clippers na kung kanila pa bang itutuloy itong si Kawhi o kanilang iti-trade na lamang ito sa off-season para makakuha pa sila ng maraming asset habang siya'y nasa magandang kalagayan pa.